dami pong mabibigat na problema na dinadala ng tao sa kahirapan, karamdaman at bigat ng daig ng mundo. Ikaw po ngayon ang magbibigay at iilaw at sasagot sa amin kung ano ang aming nararapat gawin. Sinasama po namin lahat kahit na nasa malayong lugar ang kanya-kanyang karamdaman, problema at dinadala na lungkot sa buhay. Ang aming pong pag-usap po sa Panginoon kung paano namin maiaabsulto ang lahat ng aming mga dinadala na naging pasa namin dito sa aming hiram na buhay sa krus. Kaya alam po namin sa pamamagitan ng aming pagtutulong-tulong ng dasal, ipagkakaloob sa amin ang bawat aming kahilingan. Bilang ako po tumatayo sa pagkasalukuyan ngayon dito na nagsisikap din po ako na makagusar ako na ipaghalimbawa mo sa konting pagkakataon, ma-share ko sa inyo yung mga bagay na nalalaman ko. Hindi po ba napakaganda noon? At hindi po naman lahat, kahit na po tayo may edad na, o kahit na matalino na nag-aral, lahat ay nalalaman. Ngunit ito pong ating paksa, isang karagdagan sa buhay natin na walang iniwan sa madadagdagan. Hindi makukulangan, pero madadagdagan. Kaya po, kung ano man po ang magaganap sa aming mga dasal, kahit po nasa malayong lugar, at pilit ko pong inilalapit, pilit ko pong ipinakikilala ang hakbangin at lugar na tinutuntungan para mabuhay at mabuo ang bilang buhay na makarating hanggang sa senior citizen, hanggang sa dulo ng buhay o umidad na may hangganan. Mahaba po ang ating mga paliwanagan. Hindi po pala basta narating lang natin na tayo ay naging maayos na pamumuhay, nakapag-aral, naging matikas na tao at nagkapangalan. Pero po, naririto kami sa ngayon. Talagang hindi po namin kayang ipaliwanag kung ano po ang magiging bigay kasagutan sa lahat ng bagay. Kaya, Ama namin nasa langit, inang birhing mapagmahal, mahal na Jesus na maghahatid sa kay Ama sa aming problema. Ikaw po ang magbibigay ng mga pangungusap sa araw at oras na ito na titinggin po namin. Kaya po ako naupo dito, ang aking pong mariing mga paliwanag tungkol po sa aking nalalaman. Pero hindi ko po akalain na ito pala mahabang yugto. Para po palang bilog na mundo na hindi laging nakapaibabaw. Dumadating po sa atin ang bilog ng nakapailalim. Kaya walang iniwang po sa uli, panlas. Ang una, laging burst. Ngayon po, ang naganap po sa atin, yung last neto, kayo yun. Yung last neto ay magiging burst ngayon. Kaya, maging aktibo po naman ang makikinig at isaayos ang lahat ng bagay na mapupulot na pamamaraan. Ang karamdaman po kasi ng tao, weather po yan. Ngayon po, malakas na malakas ka. At iba-iba pong sakit ang dumadapo sa kapaligiran, sa karamdaman ng tao. Like, kagaya po sa ngayon, ang aking pong nararamdaman at nadadama, ito pong nagaganap ito, yung nagkaroon ng abot sa karamdaman na pandemic. Ito po, yung po ang mahihina ang mga pulmon. May hika, merong low blood, merong high blood. Iyan po, nagkataon-taon na nagkasabay-sabay. Kaya po ngayon, yung pong inabutan ng maraming indulto, sana'y ang pamilya sikapin ninyo kung paano mapapasaayos.
kapag kayo ay na-hospital, mabigat na ang magaganap sa inyo. Pag kayo ay na-trace na, talaga naman pong napakabigat na po ng papasukin. Ngayon, bilang ako po, isang babae o lola, mother pa rin na umiilaw sa inyo, ganito po yun. Yung pong mga pamamaraan, kapag po kasi napasok na sa ospital, bali po sa ngayon, sila na po ang mesa ko. Ngayon, ang marami ko pong nararamdaman, at kahit po ako ay nagdadasal lang sa amin, nararamdaman ko po ang sigaw nila ng mga nagugutom, kailangan ay tubig, kailangan ay suporta. Kaya sana po, sa mga pamamaraan nito, ang mga pamilya naman, pag-ingatin na hindi mahawa sa karamdaman. Suportahan ang nasa sa loob. Kasi wala silang nakakausap, wala silang madaingan. Kung ngayon ako'y sumigaw dito, kinakailangan din po suportahan ang mga pamilya na nasa loob. Kung katatakutan man po natin yung karamdaman na makakahawa, ito po'y ating pag-ingatan. Mahirap po naman yung ating mga pamilya nalublog na hindi natin, ang alam natin namatay sa sakit yung palay gutom. Kaya po, ako po umaaga. Kung sino man ang makarinig nito, huwag niyong mamasamain. Kahit nandoon sila sa loob, ayudahan niyo kung ano kailangan. Kung hindi man kayo makapasok sa ospital, ibigay niyo pangalan, iabot yung mga kulang. Kasi po yung mga nasa ospital, wala na pong magawa Ang nakaganap po sa kanila, busog sa gamot. Busog po sa gamot, pero kulang po, mga kumakalaman dyan. Kaya mga kababayan ko, ang hiling ko sa inyo ay napakaganda. Kung saan man umabot ang aking mga sinasabi rito at ang aking ipinagdarasal araw-araw tungkol po sa nagaganap ngayon. Ang ating pong mga paryentes na nasa loob, sana po ipag-aralan at kung maririnig man po kami sa loob ng hospital, sana po ito'y mabigyan naman ng konting subaybay. Subaybay po. Kasi po bilang ina na ako'y naririto, marami pong pangangailangan yan. Oo nga po, naroon, may mga subo-suporta. Pero higit po na kailangan na kung ano po kailangan, tanungin lang po at wala naman silang makausap. Kaya kung ako man po, nakapagbigay daan sa mga may karamdaman na nasa sa loob ng ospital, pwede rin po kayong mag-request sa mga frontliner kung ano kailangan nyo. May mga pangangailangan kayo na ang pagkain kulang po, hindi po habang araw. Kasi po, nararamdaman ko to bilang ina. Hindi po ba kapag nanganganak, meron pong napapabayaan sa nataas lang ang paa, dinubo. Natagilid lang po, nabinat. Ganun din po naman ito may mga karamdaman natin ngayon, napakasalukuyan, na masasabi ko pong isang mabigat na pagsubok na dumating sa ating buhay. Na matagal po ang mga nakaraan, wala pong ganito. Pero po ngayon, heto na po tayo sa kanilang kaurian. At ang lagi ko naman pong masasabi, higit po tayo pong may katawan ang mag-iingat. Tama po at ang suporta po ng ating mga ayudanting mga nag-iingat sa ating barangay, mga frontliner, mga doktor, suporta ng mga mamamayang gobyerno. Pero po the best, masasabi ko po sa ngayon sa pangkasalukuyan, ating pong tulungan. Kung halimbawa kung ano kailangan, hindi po masama na tulungan ang nasa loob na may mga karamdaman. Oo nga po, inulit ko na kumpleto sa gamot ng mga kailangan sa kanilang sumaping karamdaman. Kasi po ang mga napapasok po sa mga ganyan, may hika, may sakit sa baga, may bakterya po sa loob ng tiyan na sumumpong. Yan po kasi, naiipon po yan hanggang umiidad po ang age natin. Hindi po natin alam na iyan po may mga sakit tayo. Ngayon, wala po iniwas sa napuno, umandar, nasabay po tayo dito sa sakit na karamdaman. Kaya hindi po natin dapat naasahan na ang lahat po na ito, yung sinasabing dumating na karamdaman ngayon sa tao. Kasi po, iniilagan ko po yung sakit na sinasabi ngayon. Ang dami ko naman po masasabi sa ngayon na ako po nangusap dito, huwag nung mamasamain. Ito po para umaya
problema, dati nang may karamdaman, at iyan po at tinanguan nila sa kanilang buhay. Na naririyan po yung mga dinadialysis, pag po napasok doon, o tumaas po, creatinine, umepekto, hindi na nakahinga. Kaya nga po, ang aking nga pong tinatalakay ngayon, kaya kaharap araw-araw, ako'y nagbibigay ng paalala bilang announcement to everybody na kung tayo man po'y may konting karamdaman, ipaghalimbawa niyo po, eto po, kayo mismo masasabi niyo ano sa inyo. Kapag ang ihi ng isang tao, matanda o bata, mapanghe, may komplikado na po yan sa bato. Ang gawin po natin, ayudahan po natin ng tubig. Kasi napakahirap ng pera. Pag napasok po tayo sa ospital, alam niyo po ba'y nasa kapaligiran, gumagastos po ng 300,000, 400,000. Dahil pagpasok pa lang po natin yan, meron na po tayong record na utang. Kapag po magsilabas napakarami po na ang nagaganap nga po napakarami pong nanghihingi ng tulong doon po sa mga taong may mga kakayanan. Kaya hindi po basta na tayo napasok kayo sa karamdaman ganyan, kayo tahimik na. Pero hindi nyo po alam, pag po nagkubrasa, naririyan po ang napakaraming daksang listahan ng utang. Hindi po lahat makapagbabayad. Kasi nagsipasok po diyan na hirap po ng pondo ngayon. Madalang po. At ngayon po, inabutan natin na ngayon at ganito, talagang marami po ang nasagad. Kaya ang aking pagbibigay alam sa inyo sa ngayon, lagi ko pong binibigyan ng part para gumaan ang sakit sa bato. At kung meron man kayo na sinyales na ipaghalimbawa nyo, mapanghiihin ninyo, ayudahan nyo na ng tubig, uminom kayo, i-prepare nyo ang tubig, kasi yung bababa ng bababayan, kaiihin nyo, lilinaw ang inyong ihi. Kaya ang the best po sa ating pinag-uusapan, marami lang pong nadadamay na kailangan po natin pag-usap-usapan to. Hindi po isa lang ang pag-uusapan para sa buhay. Bilog po yan. Lahat po'y gumugulong ang karamdaman. Lahat po'y dala natin. Hindi pa man po dumating ang panahon ng karamdaman ng pagkasalukuyan ngayon. Dahil po doon sa dumating na pandemya. Hindi po, ako na po magsabi. Pag po kayo may edad ng 80, talaga po yan nasa last degree na kayo. Nasa finish period na kayo, mamamatay po yan. Ngayon, pag po nasabay dito, nabibilang na po doon sa dumating ngayon. Ngayon, makinig po kayo. Tayong mga tao, nang isinilang, may kanya-kanyang date ng kamatayan. Di po ba, may bagong silang, agad din namamatay. Kasi hindi nila, meron silang kulang na sangkap sa pagkasilang nila. Meron lumalabas dyan na special. Kulang din po sila sa sangkap na dinadala sa panganganak. Ngayon, ito pong atin neto na tinatalakay, tungkol po sa mga namamatay. Hindi po ang lahat ng namatay ay mabibilang sa problema sa pandemya ito. Kaya po, ang gawin po natin, kung tayo ay nasa sa labas, ganito po gagawin ninyo, makagagaan sa inyo. Kasi pag kayo napasok sa ospital, hindi nyo na alam ang gagawin ninyo. Ganito po, ang tuduro ko po na pagbabanyos, pagkukobat, pagpapasingaw sa ilong, sa pulmonary, doon po sa mga mayoma, napakalaki po ng naitutulong ng tubig na kulo at may asin. Kaya lang po, may pamamaraan. Pwede niyo po itanong sa akin. Hindi ko po kayo pagmamaramutan. At sa araw-araw po, mag-i-explica ako kung paano ang pamamaraan. Kasi kahit po narinig ninyo, may pamamaraan yan. Ngayon, kung mabilis po ang inyong mga pangunawa, madali nyo po. Pag po narinig niyo yung sinabi ko, namnamin nyo lang po. At ang palagay ko po nagdadahan-dahan ako ng paliwanag, mahuhuli nyo ang mga bagay-bagay. Kaya ako po, labis-labis na nagpapasalamat sa kadahilanan. Nagkaroon po ako ng pagkakataon sa mga bagay na ito. At masasabi ko na rin po na bigay pa hintulot ito sa akin dahil ako po,
kayo mahina sa tubig, huwag kayong tamad. Ha? Habunin natin ang sakit sa bato. Ha? Yun lang ang the best ngayon para alam nyo, apakabigat mag-dialysis. Maghihirap, mamumulubi para kayong nakakulong sa Bartolina. Dahil kung hindi kayo nadadialysis, manghihina na kayo. At iyan, pangangalagaan nyo rin ang inyong baga. Kaya ngayon na ako'y natuklas natin ang lahat ng mga bagay na kinakailangan na ayusin natin. Ang gagawin natin ngayon sa buhay natin na kahirapan, hala na muna tayong iisipin na ipupunta na kung ano-ano. Ang atin munang itatag sa isip natin, yung pangangalaga sa ating katawan na kinakailangan, ano ba ang kailangan nito, mga matanda, mga bata, hanggang sa bagong panganak. Ari nito ako po na sumusuporta sa inyo. Ha? Kaya lang, lagi ko sinasabi na sana naman, kung ako'y naririto, ha? Ayusin nyo ang pakikinig. Kasi maraming tumatawag sa akin. Siyempre po, ang magpaliwanag po sa isang tao, katumbas po ng pagpapaliwanag sa 1,000. Kung ako po'y nakaupo dito, ha? Ako po'y nakapagpapaliwanag sa libo-libo. Pero po sa isang tao, para paliwanag ko po yung sakit nila, nag-aaksaya din po ako ng 1 oras. At hindi ko naman po nasasabi ang karamdaman kung hindi po ako magdadasal. Kasi hindi po naman ako doktor. Ha? Iyan po, nakukuha ko po sa bigay sa akin ng dasala. Dahan-dahan pong nananaog lahat. Kaya kapag ako'y naupo sa lamesa, hindi ko rin po alam ang aking gagawin. Kapag po dumating ang karamdaman, hindi ko po alam kung paano ko gagamitin. Kaya ito nga po sinasabi ko sa inyo, mahirap ang mautusan ng lalo sa panggagamot. Ha? Pero ako po, sa awa tulong ng Diyos, nasikap ko. Ito nga, inabutan niyo na ako. Kahit ako overage na ngayon, nakakausap niyo ako, yung nalalaman ko, sinishare ko sa inyo. Ha? Sasamantalahin po natin at yung pong mga tumawag sa akin kahapon, hindi na po ako tunay na nakasagot. Kasi po, pagbaba ko po rito sa pagkaupo ko nito, alam niyo po ba mangyayari sa akin? Latan-lata, patang-pata, meaning naghihina. Hindi po ako halos makakain ng tanghalian. Kasi po, malalim nga po. Ito naman po, pagkaupo ko sa inyo dito, pagsasalita without practice. Kaya ngayon, kung halimbawa nyo, natapat kayo sa karamdaman ganon, ha? Nasasabihin ko, dahil lahat ng may karamdaman ng ganon, i-try ninyo ang gawin yung nalalaman ko. Kasi ang tao, hindi pare-parehas ang sakit. Kaya para rin doktor na iba-iba ng linya. Iba hinihika, iba sa bato, iba sa puso, iba sa alburana, iba sa buwa, iba po yung pilay, iba po yung yung bang napapasma. Kaya ngayon, ito tayo. Pero muli kong binabalikan na yung mga nasa ospital, bigyan nyo ng mainit na subaybay. Kahit po medyo kayo nakakagalitan ng mga kinakausap nyo, pagtsagaan nyo. Kasi kung iiwanan nyo lang doon, na wala naman ding makausap, syempre po, kapag ikaw ay napasok sa ospital, napakaraming kailangan po niyan. Number 1 lang po tubig. Tubig po sa pasyente. Hindi naman po sa lahat ng oras ay makakahingi sila doon sa nakakulong sila, nakapag-service po. Kasi po, merong malakas kumain. Mahina. Kaya po marami, ang naroon na nararamdaman ko, marami ang daing gutom. Yan po. Kaya kung kayo man po, binaligan ko at inulit, baka sa unang arangkada ng aking mga pagsasalita hindi ninyo naintindihan. Pilitin ninyo na kung ano ang kailangan doon. Huwag nyo ipilit ang inyong sarili na pumasok. Merong mga nandoon magseservisyo na tanongin nyo, mangunit kayo na yung dadalhin ninyo kung ano kailangan. Kasi ang nasa ospital, merong mahina lang ang karamdaman na naroon. Dahil gutom ang mararamdaman. Meron naman talagang grabe.
sigaw sa inyo. Hindi pa kayo natutuwa na sila man ay pumanaw? Ha? Sila man ay pumanaw. Meron kayong aristing, ang tawag po doon. May aristing kayong tulong. May naipagbiling. Ang dami ko pong masasabi, marahil, hindi po lahat ay bawal. Ngayon, doon po sa mga nangangasiwa, sumunod po tayo, doon sinasabi sa atin ng face mask, kung ano-ano pa. Pero siguro po naman, kung ating susuportahan ang nasa loob ng mga hospital, hindi po makasasama. Ha? Hindi po makasasama. Hindi po dapat na puro gamot ang papasok. At hindi po naman masusuportahan ng buong nasa loob ng hospital ang kailangan ng bawat isa na naroroon sa pilit ng karamdaman ang kanilang gusto. Kaya marahil po, ito isang magandang pagkakataon sa atin na ako, na mother pa rin, nakapangusap, nakapagbigay habilin, nakapagbigay komando, pero huwag niyong hahakulan. Ang aking kasaysayan ng buhay, taya buhay. Ha? Ibig sabihin na, nakataya na po ang aking buhay para sa mamamayang Pilipino. Hindi niyo po ako mapipintasan. Kaya lang po, eto po ang sasabihin ko sa inyo, hindi naman po pwede na ang iiral ay puro bait. Kinakailangan din po rito sa ating pamumuhay at sa ating buhay, sa ating palakad. Meron din po konting disiplina. Kaya kung kayo, ako, makikilala nyo, ha? Hindi po pwedeng mabuhay tayo sa mundo na puro kabaitan, na tayo ay naluloko na hindi pa tayo kumibigo. Kinakailangan po na ang tunay na sapat na matuwid ay ating ipaglalaban. Ako na po ang may sabi sa inyo na isaayos lang po ninyo. Ha? Gawin niyo po sa magagandang pamamaraan. Kung kayo po merong kaprasong salita, kayo ay nakapailalim, eto po sila. Kayo ay nakapailalim. At ang dami ko namang masasabi doon sa nasa taas. Bigyan nyo naman sana ng peer consideration yung nakikiusap. Ipaghalimbawa mo po sa isang palengke, senior citizen. Kagaya ko nga po, senior citizen. Yung po uutusan ko lahat ng bibili na hindi magugustuhan. Siyempre po, magmamasa po ako at makikiusap ako sa pintuan. Sana naman, lalo kung may face mask, merong suporta. Sana naman, kung nakikiusap, wala silang mautusan. Huwag niyo nang pabigatan. Huwag niyo na silang bigyan ng kung ano-ano pa. Kasi dito lang sa dinadalang problema natin, na sa lahat, sa buong daigdig, sa buong mundo, at sa mahal na bansang Pilipinas, napakabigat po talaga. Dahil sa aking pong buong buhay na naranasan, ngayon lang po dumating ang ganito. Ang alam ko po ng araw, bagyo lang. Ha? Bagyo. Ha? Apaw ng tubig. Ha? Hangin. Nabuwal ang bahay. Ha? Natrangkaso. Nagkamatay ang tao. Nagkaroon ng pise. Ang baboy. Ang manok. Pero, ngayon ko lang po, sa edad ko na ito, na nasa overage na po ako 18 ako. Ngayon lang po dumating ang ganitong istorya ng buhay na hindi nga po natin alam kung ano at bakit at kung saan ang galing. Kaya po, kung kayo man po ako'y narinig ninyo, ako po ay may sasabihin sa inyo. Na tayo po, si Christian na yun, tignan nyo. Na tayo po, lahat ay magdarasal. Tumbukin po natin ang lahat ng ating dasal. Na bibigyan ko po kayo ng mga magagandang pagkakataon. Lahat ng may problema, lahat ng may karamdaman, lahat. Pagdasal po tayo, lahat. Magsindi po tayo ng kandila. O kung yun naman hindi naniniwala sa kandila, wag na magsindi. Tinatawagan ko po ang lahat. Bilang po sa aking pagkakupo rito. Ang nais ko lang po, ibigay po ng Panginoon ang mensahe sa atin tungkol po dito sa nagaganap na ito at kung ano po ang magiging lunas at kung ano po ang magiging batas-patakaran dito sa atin na sa mahal na bansa at buong daigdig, kung ano po nararapat. At may tanong din po ako sa aking kasama ko kayo, nasaan ang galing ito? Sana po sa pamamagitan po ng top writing na ito, maglalaylay po ako ng dalawang po sa
hindi po ako ng kandila. Kasi ang akin, sasabihin, babalita ko rin sa inyo, hindi sa akin manggagaling. Kasi ang taong nagsasalita, ito po'y pinag-aaralan, minimemorya. Pero ako, mga kababayan ko, pag ako'y tumayo at umupo dito, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa tao. Pero kahit 2 oras, hindi ako mauubusan sa dating na special message of God to us and to everybody. Kaya ngayon, dinebate ko po kayo sa August 10. Kung kayo man, naririnig nyo ang tatak mother pa rin. Ako po, magbibigay ng sign. Hindi ko lamang alam kung anong oras. By August 10, San Lorenzo, hinihingi ko po ito. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, lahat kayo, tayo, magtulong-tulong. Para ito, hindi na tayo magkaroon ng lunas. Ang magaganap sa atin, sa ating mga panalangin sa mahal na Panginoon, na nagbigay sa atin ng buhay, siya po ang magbababa. At kung ano, ang pinaka-the best na ating mga pag-iingat. Kasi sa kapanahonan ngayon po, ito, magsasalita ako sa inyo. Ang ating pong ginagawa pag-iingat, pananansya, na baka may malawayan tayo, maahawa tayo. Sa sasakyan, sa lahat ng bagay. Ang mga bahay po ngayon, pagkakausapin mo, sarado ang gate. Kung ano sasabihin mo, doon pala sa pinto na yan. Doon pa lang, nagkaista. Kung nakipag-usap ka ng 1 minute, kung ano lang kailangan mo. Hindi ba kayo natutuwa na naririto ako sa inyo? Nagmumungkahi ako sa inyo na ating pagtulong-tulungan. Kagaya sa ngayon, ang nagpupunta sa simbahan iilan. Kagaya sa ngayon, may kanya-kanya tayong relihiyon, may kanya-kanya tayong disiplina. Kung ito, sa Petsa Agis, hindi natin lahat, tulungan niyo ako. Ihilera ko yan. 20 pages ng typewriting. Babasahin ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung anong date, anong oras. Pero naniniwala ako na ibinabalita ko sa inyo. Meron tayong matututunan. Marahil naman, nasusubukan niyo naman ako sa araw at oras na ito na mga sinasabi ko sa inyo, pawang makatotohanan. Magkakaroon ng diksyon ng mga tao. Hindi basta nabuhay lang na naroroon, mabait, walang nakaaway, walang nakagalit, tahimik na tahimik. Ang sasabihin ko sa inyo, ang pakikipaglaban para mabuhay at maitagpos ninyo hanggang sa kayo maging senior citizen. Napakaraming yung bilot na yayakapin para sa buhay ng tao. Kaya pinasasalamatan ko ang lahat ng nakikinig. Sana pagtulong-tulungan ninyo ang pagdarasal sa maganda, ang kababaan, pairaling. Pero huwag naman kayong paluluko. Ibigay nyo ang inyong karapatan, ang wikat banggit, karapatan sa paggalang, karapatan sa pagsaludo sa lahat ng nanunungkulan. Kaya ang aking bistay na sinasalay ng Panginoon, tinatawagan ko lahat, yung mga mga nanunungkulan. Sana naman, pagbibigyan nyo kung dumadaig ang mga tauhan ninyo. Dahil hindi kayo malalagay dyan kung hindi dahil sa kanila. Kayo ay malakas, sila'y mahina. Kaya kayo ang tutugay-gay na bilang ama, bilang magli-leader. Hindi po pwede, mga minamahal kong mga kapatid, kapwa ko kayo mahal ko. Hindi po pwede na mabuhay tayo sa puro mabait, kinakailangan ng disiplina. Hindi ba? Kapag ang teacher ay madisiplina, maraming natututuhan ng bata. Pero pag ang teacher ay mabait, walang natututuhan ng bata. Ganon din sa pamilya. Pag ikaw ay masyadong mabait sa anak mo, sa apo mo, walang disiplina. Mas maganda ang may disiplina. Kasi marami silang matututuhan. Kasi naroroon. Ang pagdidisiplina ng isang tao, nasa magandang line at direksyon ng buhay. Kagaya nga, ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, kayo
Kinakailangan, hindi baling matipid ang salita. Hindi dapat ang kwento-kwento sa hirap ng buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon, ninyo, yung puro mahalaga. Ha? Kaya ngayon, tinatanong ko kayo lahat. Ngayon, ang nararamdaman ko, mas marami ang pangaral. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Ikinukumando sa akin sa pagkakuong ito. Hindi po pwedeng hindi ko sabihin sa kapwa ng mga tao na mga minamahal ko. Hala akong pinagpaparumitan. Kaya lang, iniisa-isa na tayo. Dahil ngayon lang naganap ang pandemya ito sa edad ko 80 anyos. Slight lang yung dumadating ng mga nagdaang mga araw. Ha? Ang patay ng araw na ibuburol. Pero ngayon, ano ginagawa? Puro sinusunog. Kaya ngayon, marami ang natatakot na pumunta sa ospital. Kasi daw, nawawala na ang anak, hindi na makababalik dahil makakahawa. Ngayon, atin pong ipagdasal sa lahat ng mga kasangga, kapanalig, kanya-kanyang reliyon. Ititanong natin kung ano nga pa ito na ating dapat gawin sa ating buhay. Hindi po tayo mabubuhay ng ganito. Na patay-sindi. Ang mga negosyo po ng mga tao, nakakurap, nakapikit. Kaya po, napakaraming nalulugi. Kaya ako tumatayo sa inyo. Kawawa po ang mga bata, lalo po sa pag-aaral. Ang ating pong pinamulatan ang pag-aaral ng face-to-face. Hindi po itong puro makinarya o maandar. Paano po kung walang kakayanan? Sana po at nawa, pag-aralan mabuti, itong nagaganap sa atin. Uulitin ko sa inyo, hindi ako nagdudulong-dulungan. Bagkus po, sinusunod ko lang ang utos ng ating mahal na Panginoon. At kung kayo, ako sa aking katatayuan ito, mamasamain. Sorry po, wala akong magagawa. Ito, atas lamang po sa akin. Binibigyan ko po at inaaksaya ko ang aking oras at araw sa pagdarasal. Kaya marami pong salamat sa aking mga na-share sa inyo. Na mulit-muli kong ibinabalita na kung kayo may nakasukso sa inyong taguan, ang pakiusap ko lang po, sana huwag niyong mamasamin. Yung pong ating nasa kulungan, suportahan po natin ng kahit kape, kahit pasukan. Talaga po, na napakabigat po. Nagkaganito na nga po tayo. Mapalad na nakalalaya. Pero po, yung nasa loob ng kulungan, halos minuto, araw, taon na namumroblema. Ngayon, tayo naman na naririto sa labas, kung tayo ay meron konting kakayanan, ating pagkukulan ang mga nasa kulungan. Yung iba po, nararamdaman ko, maraming nagugutom. Kaya, ang hagis ng bola ko po sa inyo lahat ang bolang bilog po naglaro po tayo ngayon. Ngayon, nilaro po tayo na mahal na Panginoon. Sinute po natin. Puro po shoot. Shoot sa lahat ng sinabi. Pero, kayo'y mag-isip-isip. Sa ngayon, huwag kayong makasugat ng damdamin na may damdamin. Kagaya ko rin. Heto ako. Wala akong tinutukoy sino man tao. At nakaready ang aking mga sinabi na wala akong sinasabing masama dito. Kaya, pagkasalukuyan natin aayusin ang lahat ng bagay at kung hanggang saan, araw-araw, kung ako'y may panahon at ipahihintulot ng Diyos, naririto ako sa inyong harapan. Kung minsan lang, mahihiba oras. Pero, pipilitin ko sa araw at oras ng pinag-usapan, makikipag-date ako sa inyo sa kadahilanan na date is a date para sa tao. Sa lahat ng nanunungkulan, nananawagan ako na sana'y ayusin na ang lahat ng bagay dito sa atin, sa ibabaw ng mundo. Dahil weather lamang ang buhay na tayo nakaupo ngayon, nakatayo, tayo nanunungkulan. Bukas po lahat, para buhay kalamansi po tayo, lahat tayo mapipigtas. Walang iniwas sa buwan ng mangga. Pagka-orasan na, mabubuo na yan. Kaya yung ganun nga ang aking minungkahi sa inyo at sinabi, ang kaming mga may edad na
May dala na kami sakit sa aming buhay. Lahat ng senior citizen, may mga sakit na po lahat yan. Yung po kanilang ugat sa likod, yung po kanilang sa matris nila tumiklop na, kaya po yan ay pasakang-sakang na. Kayo na po lahat. Kaya ngayon, ang ating uuriratin, eto po sa kanilang karamdaman. Huwag po tayong kabahan na masyado dito sa talamak masakit dito, ikamamatay. Talaga po na ang mekalos, ang mga senior citizen, nasa dulo na ng mundo at sila aanihin na. Ngayon, ang sisibol ang pinakapakapalan. Kaya ngayon, marami po salamat, pero ihahabol ko po yung lahat ng tungkol sa karamdaman dahil maraming bumubulong po sa iba't ibang lugar. Pipilitin ko pong banggitin. Kaya kung kayo man ay merong karamdaman na hindi ko naisahog dito sa pagsasalita ko ito, makinig kayo at ito may araw at oras para sa inyo dahil tinatalakay natin ang lahat ng karamdaman. Hindi iisa. Parang bola yan kung ano-ano tumutubo. Ngayon, ipipilit ko na po ito. Ganito po ang bisyo ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa ibinigay mo sa akin ng mga pangungusap sa mga taong mamamayan na minamahal po sila at ganoon din po naman ang aking pagtataguyod sa aking misyon na tinamuan sa aking kailidaran. Magandang araw po. Pero ito po ang pahayag niya. Ito po. Kayo'y ginising ko. Ito'y pakinggan nyo. Isang kumpas ko sa inyo. Mga anak, aral ko sa tao. Kaya at kung sakali man, sa pitik kong narito, pinilantik ko lamang kayo para maintindihan nyo. Kung ano man ang senyas na dapat pag-usapan, ang taga sa panahon, kailangang pagkukulan. Kaya kung ano ang nararapat sa lahat ng bagay-bagay, matinding pag-uusap. Ang Diyos ang patnubay. Marami pong salamat at sasamantalahin ko pa yung mga nakikinig na nagdadasal sa karamdaman. Ito po yung sinasabi ko sa mga may karamdaman na tayo, naroon na. Nakikita ba ito, Marie? Warin mo, nagpakulo kayo ng ganito, karaming tubig. Taas mo nga, taas mo. Pila. Kuha kayo upuan. Dali, patiliwanag sa tao. Kumain na mesa. Ito ang aking sinasabi sa inyo na pagkukobal sa breast cancer, sa pneumonia, dito dati, dito dyan, sa fistula, sa spinal, sa likod, ito gamot, hindi kayo magpapa-opera. Marami pang iba, kung hindi man ako na kasi humihinga na ako. Ganito, ito, kulot tubig. Ito, doon sa, ano ba yung sakit na yun? Fistula. Ito, makinig kayo. Kulot tubig. Kulo. Ilagay nyo ganyan. Kulo yan. Lagyan nyo ng asin. Sandakot. Lagyan nyo ng Vicks. Lagyan nyo konti suka. Pagkaranyan, kayo naman gaganap. Uminom kayo ng 2 basong tubig. Bagong paligo. Kasi, hindi pwede na kayo umupo dito. Bukas ay maliligo kayo. Papasama kayo. Hindi pwede na naupo kayo dito. Inom kayo tubig. Pagka kobat nyo dito o rumami ng halimbawa ganyang karaming tubig sa isang ano na yan, 2 araw kayong hindi maliligo. Kasi ito cobalt. Pneumonia, breast cancer, sa matres, sa buwak, sa ano ba yung sakit? Ano ba yung sakit? Fistula po yung sinasabi. Fistula, almoranas. Eto yan. Ngayon, may oras to, dahil may sangkap na yan ganyan. Ayan, may sangkap na yan. Ngayon, dito kayo uupo. Upo. Ayan. Yung sa spinal nyo, pag uupo kayan, yung butas ng pit nyo, papasok yung init na yun. Ito sa likod dito, papasok naman sa spinal na masasakit yung masaktan likod na ganyan. Ayan. Ito naman sa ano naman, sa matris naman, sa
sa mayoma, ito naman papasok, mapapatay na ang bakterya. Kaya lalagyan ng asin, hindi kakainin ko sa lalim. Yan lahat ayan, maraming sangkap. Lalo naman halimbawa mo, na kayo yung masakit ang ulo ninyo, pwede rin kayo na takpan niyo yung mata nyo. Ipipilit niyo yung mata nyo, uminom kayo ng tubig, bago malituan. Gaganyanin nyo yan. Kaya tuloy-tuloy sa loob yan. Kaya napakaraming bagay, sangkap, kayong malalaman dito. Yung mga napasma, yung mga may rayuma. Hindi na kailangan na kung ano pa. Hindi ko naman sinabing huwag kayong magpadoktor. Kailangan titracing nyo agad ang sakit nyo. Ngayon, itong aking itinuturo sa inyo, target, pang-first aid. Kasi may pagkakataon na pag pinagpawisa kayo, tanggalan lagnat nyo, o diligtas na naman ang pera nyo, o di gagaan ng ospital. Kaya ngayon, napakaganda nito ang aking mga sinabi. O kagaya naman ito, ito, tubig na mainit ito. Bagong maligo din kayo, gagawin nyo. Ito yung tuwalya. Ito, ilulublob nyo doon sa tubig na mainit. Ayan. Kumuha kayo ng pang ganyan. Mainit yan. Ayan na. Iganyan nyo. Ayan. Halimbawa mo, pinilipitan ng bagya, pero yung kumuha nyo, ayan. Ngayon, ipalimbawa mo, ito yung pit nyo, ito. Yung mga muscle. Igaganyan nyo ito. Ikukuskus nyo sa pit nyo, sa buong pit nyo, sa lahat. Kasi yung naoperahang fistula, dinaanan na operasyon yun. Ngayon, yung muscle naipit yun. Ngayon, sa paghilot nyo ito, hihilutin ba rin nyo? Ayan, hihilutin yung dahan-dahan. Ganyan. Ang tagusan yan, hanggang 4 na araw, everyday. Para bagang minamasahin nyo yung pito. Ganyan. Pati ito. Ganyan. Kaya hindi masama ang mainit na tubig sa muscle to. Naintindihan nyo na kung sino man, yung mga inabutan ng karamdamang fistula. Kasi yung fistula, nasa sa loob. May bakterya. Kaya kung wari mo, medyo mabigat ang inyong nararamdaman o bago pa lang mag-fistula o nakaraan na fistula pero mulit yan. Pero kailangan na halimbawa mo, ako naman naririto pa at may boses pa, pwede kayong humingi ng suporta. Nakalaan na ko sa inyo. Naintindihan nyo. Sa matatanda naman, ganito. Yung matatanda na 70 to 80 to 90. Iyang mga matatandang ganyan, laging kumakati ang mga braso. Kasi wala na yung laman. Ang tawag doon, humihiwalay na yung laman sa buto. Pag lumuwag yan, nangangating makati na parang may uod. Ang gagawin niyo ganito. Makinig kayo mga senior na minamahal ko yan. Sa bawat magpunta kayo ng 4 nito, araw-araw, pag kayo may nararamdaman na para bang iba, libangan nyo na yung pagkaganyan kayo. Yung mukha nyo, yung mata nyo, lahat buong katawan. Hanggang kasingit-singitan nyo, kapipresko na naman kayo. Dadaan na naman ng 2 oras. Magpunas na naman kayo ulit. Dahil kayo naman hindi napapagod Kayo nararamdaman nyo, puro nang hihina, puro nagkakalkal, na makating-makati. Wala naman sugat. Makating-makati yan. Pinukwento ko sa mga senior. Iyan yung sa mga kapag-kalkal ng kalkal. Ganyan yan. Kahit kayo bata-bata, lagi yung ng press sa water. Hindi masama. Huwag lang kayong pagod na maransya kayo. Masama yan. Yan lahat na yan. Kaya ito, ang aking agapay nito, para sa mga senior citizen. Kaya pinasasalamatan ko ang lahat sa inyong pakikinig. Marami kayong matututuhan. Hindi lamang ngayon at sa darating mga araw na ang tatalakayin natin. At pag pinag-usapan naman ang yelo, mga kababayan, yung binabalisaw-saw, magsupot kayo ng mga tatlong ganito karaming yelo. Uminom kayo 2 baso, pagbiga kayo
ilagay nyo ito sa tiyan. Iganyan nyo sa tiyan yan. Iganyan yan. Iganyan yan. Good for 20 minutes. Good for 20 minutes. Pakatandaan nyo, gagalaw lahat yung ugat ninyo. Maganda ang mararamdaman nyo. Ha? Sa mga binabansaw-saw. Aandar ang lahat. Kaya kayo, inabutan tayo, marahil, sapat na ang naituro ko sa inyo. At meron nga pala nagsasagsa kayo. Yung hiwalay sa asawa. Ulit. Kung kayo ay nahiwalayan na ng 1 taon at 5 buwan, na iniwanan kayong buntis, sa aking nalalaman, masyado ang new generation na naganap. Mahirap na kayo ay balikan. Kung lagi man yung napapanaginip, iyon ay kabaligtaran. Kaya kung tatamaan yung mga tao na nagsangguni sa akin, pagsikapan nyo na kayo ay matutuhang mahalin. Huwag nyo masyadong pagdagit-kita ng inyong katawan. Kasi kaya kayo hiniwalayan, napintasan kayo. Ang gawin nyo na lang, magbagong buhay na lang kayo, nasa buhay ninyo, yung dating inaasal ninyong hindi maganda, marahil kayo silosa, makasarili, na ang mga lalaki ay dinidisiplina nyo. Meron naman yung iba, boyfriend pa lang at girlfriend tinatalian na sa lalamunan. Ha? Ang mga magulang ay ayaw na pabigyan ng pera, hindi mo na makausap kahit minsan. Iyan ang sinasabi ko sa inyo, mali. Kaya kinakailangan para maging maayos at takbo ng buhay, ayusin yung lahat ang mga bagay-bagay. Kinakailangan na hindi kayo ang magmamahal, kayo ang mamahal. Mas mahirap na utusan mo ay isang tao na mahalin mo ako. Hindi maganda yan. Kinakailangan ang babae o lalaki gawin yung kanyang destinasyon sa kanyang bilang pamilya. At kung sakali man kayo ay hiniwalayan, ang sabihin nyo, hindi kayo compatible. Mahirap ipilit ang sarili. Ayaw na sa inyo, ipilit nyo pa para kayo sumasakay sa buwan. Kaya, very much thank you sa inyong lahat, sa mga nakinig, at sa muling pagbabalik. Marami na akong naituro sa inyo, lalo sa mga senior citizen, lalo yung sa kanilang mga hanggang kasingit-singit at init hanggang sa puwet. Ang tawag dyan kasi, ang laman, humihiwalay na sa buto. Marahil sa inyong kaiidaran, ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong mga salita. At hindi lamang yan, marami pa kayong iba na malalaman sa akin. Kasi yan, dating ng kabihasnan, dating ng mensahe sa akin ng Panginoon. O sige, kung ano man, salamat muli sa inyo. Thank you sa ating idinate ko kayo by August 10. Magdasal kayo, habulin yung lahat ang problema. Hanggang July, August 10, natin, pagdasal natin ang matapos na yung